Sige, let us pray. Lord, maraming salamat sa sandaling ito na aming ipagpapatuloy ulit ang aming pag-aaral sa New Testament Survey. Maraming salamat, Lord, sa pamamagitan ng klase na ito, Lord, ay nagkakaroon kami ng overview sa mga books or epistles, Lord, na ginamit mo para maging paraan ng paglalahad mo ng iyong sarili at iyong mga kagustuhan, Lord. I-bless mo, Lord, ang aming pag-aaral. We ask the Holy Spirit na siyang gumabay sa amin, siyang magturo sa amin, Lord, at ilahad mo sa amin ang mga aral na gusto mong maintindihan namin sa aklat na ito. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, nandito tayo sa aklat ng Hebrews. According dito sa manual natin, Hebrews, the Book of Better Things. Bakit kaya tinatawag niya itong Book of Better Things? So, actually, ang Book of Hebrews, isa ito sa, halos ito yung pinaka-favorite ko na aklat dito sa Bible. Of course, we need to embrace everything on sa book ng Bible. But ito kasi, the Book of Hebrews, parang sinum up niya ang Old Testament and New Testament concept. So pamamagitan ng aklat na ito, mauunawaan mo yung mindset ng Old Testament and yung mindset ng New Testament. So, ayan. So parang na-appreciate ko na dito, parang na-shortcut mo talaga yung nagkakaroon ka ng summary ng Old Testament and summary ng New Testament. So, napakaganda nito. And actually, pinag-aaralan rin namin ito as ngayon as subject dito sa Bible School. And ang pag-aaral sa aklat na ito ay isang semester. Kasi yung concepts na pinag-aaralan dito napakalawak. Uunawain mo, napakaraming bagay ang uunawain mo. But yun nga, the author is skillfully and excellently na nagawa niyang ilakad ito. So napakaswerte natin na nagkaroon nitong aklat na ito dahil lalo na sa ating mga Gentiles, kasi ang hirap unawain minsan yung mga konsepto ng mga Hudyo. Okay? So ayan, pag-aaralan natin ang una, tatalakayin natin yung author. Kasi isa itong aklat na kung saan hindi tinukoy nung nagsulat kung sino siya. Hindi niya pinakilala yung sarili niya. Pero maraming nagsasabi, nag-aaway-away ang mga iba't ibang mga scholars, mga Bible teachers or mga students of the Bible. Nag-aaral-aral, nagsasalungatan sila kung may nagsasabing si Pablo raw, may nagsasabing si Lucas, may nagsasabing si Apollos, si Barnabas, Aquila, Priscilla. So, of course, sinasabi rin ng iba si Clement of Rome. So, ang daming haka-haka, ang daming ideya. Pero of course, kahit sino naman, pwede nating sabihin. Pwede nga nating sabihin si Rizal. Ang tanong dito, anong ebidensya? Kasi sa atin, pag mag-aaral tayo ng Biblia, hindi lang dahil naniniwala tayo, kundi dapat nasusuportahan natin yung sinasabi nating paniniwala natin. May mga basis diyan. So, ang study, the way we study the scripture is scientific. So, pinag-aaralan natin according to the rules of studying books also. So, itong teacher natin, si Pastor Bill Scheidler, he argue for the authorship of Paul. And the same thing sa manual na ginagamit namin dito sa Bible School sa in-depth study ng Hebrews, they argue for the authorship of Paul. And personally, kahit ako man din ay naniniwalang si Pablo. So si Pablo ang nagsulat nito. Pero maraming arguments rin na against sa perspective na si Pablo raw ang nagsulat. Bakit? So ito, may 4 na titingnan tayo. Argument against the authorship of Paul. So, sabi dito yung una, hindi raw makikita yung pangalan ni Pablo doon sa sulat niya. Dito sa Book of Hebrews. Kung titingnan mo lahat ng sinulat ni Pablo from
book of to the Romans hanggang doon sa huling pinag-aralan natin kay Philemon, makikita natin diyan na tinukoy niya, pinakilala niya yung sarili niya. So, pero bakit raw dito sa Hebrews hindi niya ipinakilala ang sarili niya? So, ayan. Yun yung argument ng iba. So, but sabi dito, but if Paul were indeed writing to the Hebrew believers, his name on the document might do more harm than good. Bakit sinasabi dito na Kwan? Hindi makakabuti kung tukuyin niya kung sino siya. Ang target kasi ng nagsulat dito hindi lang kausapin ang mga Kristiyanong Hudyo, kundi at the same time, magiging controversial kasi itong sulat na ito, at the same time, he will have an audience to kahit sa mga non-Christian Jews. So kung malalaman nila na si Pablo, yung rebelding Pariseo ang nagsulat, of course, it would be a persecuted letter immediately ito. It will be blocked by yung mga hindi fans ni Paul. So, ayan, kaya sinasabi ng mga authors na hindi niya talaga tutukuyin yung sarili niya. Jerusalem. Ewan ko kung lagi naman siya dumadaan sa Jerusalem Church. Pero may kinalaman siya sa pagkamatay ni Stephen. Pero ang tingin ko dito, ang mostly, kasi target talaga ni Pablo dito, hindi lang niya ini-explain sa mga Kristiyanong Hudyo yung faith natin, kundi at the same time, this material is intended also to introduce who Christ is. So both, it's a word of encouragement to the believers, and at the same time, it is a word of evangelism to the unbelievers, mga Jewish na non-believers. So, ayan. So, pwedeng dito, tinago ni Paul ang kanyang pagkakakilanlan. So, para yung mga mainit ang dugo kay Pablo, basahin pa rin nila ito. Okay? So, yun yung unang argument against sa authorship ni Paul. Pangalawa naman, sabi dito, this book represents a different style than that found in Paul's other writing. Sinasabi ng maraming scholar na most likely hindi si Pablo yan. Kasi iba yung style ni Pablo. Basahin mo naman from the book of Romans hanggang doon sa liham kay Philemon. Makikita mo na hindi ganito ang style ni Pablo. So of course, ang argument naman natin na against diyan, siyempre magkaibang crowd ang sinusulatan niya. From the book of Romans to book of Philemon, he is talking with Gentiles. Mga Gentile ang kausap niya. So he will speak to them as a Roman, in a Roman mindset. So yun yung, of course, lahat naman tayo for example, when I preach dyan sa Hong Kong, I need to think in the context of Hong Kongers. So, nagre-research ako tungkol sa Hong Kong, pinag-aaralan ko ang mga common na buhay ninyo dyan, pinag-aaralan ko ang mga day-to-day life ninyo, nag-o-observe ako. Ayan, and I will speak in the context of Hong Kong. Yun yung, and kapag nag-preach naman ako dito sa home church ko, dito sa MCWC, I can be just natural because this is my context. So parang ganun. Every different context, different approach ang nangyayari. So dito, dahil mga Hudyo ang kausap niya, he can bring out the Jews in him, yung argument niya sa isang aklat na sinulatan niya sa, I think, Ephesians yun, the Hebrew of the Hebrews. So he will come out with that mindset, yung pagka-nationalista niya. So, yun, nilalabas niya yun. So, yun yung pangalawa, iba, complete audience. Kasi kung i-argue mo dyan, bakit si John? Si John, siya nagsulat ng Book of John. Siya rin ang nagsulat ng Book of Revelation.
Pero kung titingnan mo yung dalawang aklat na yan, bakit magkaiba yung style? So, i-discredit na ba natin si John na hindi siya nagsulat? Hindi siya ang nagsulat doon sa Book of Revelation dahil ibang-iba ang style niya sa John. First, second, and third John. Iba-iba yung style niya. So, most likely, hindi si John ang nagsulat ng Revelation. Parang napakapangit naman na argument nun. So, of course, different crowd, different literature style, different methodology, different approach. Yun yung, si John, he used the style of yung apocalyptic writer. So, hindi natin naiintindihan yung art na yan. But I'm trying to study tong apocalyptic writing. Ang nakakaintindi ata nito yung mga nanonood ng mga Japanese anime. Kasi mga cartoons na kinakalikot yung imagination mo. So, ayan. So, kung mahilig kang manood ng Japanese anime, magugustuhan mong basahin yung Book of Revelation. the same approach yun. So, ayan. So, hindi natin pwedeng gamitin yung argument na iyon because it's a different crowd. Pangatlo, the language in the book is perhaps the purest Greek in the New Testament, much superior to the other epistles. Okay? Kung pag-aaralan natin yung pagkakasulat ng Book of Hebrews, ang ginamit kasi ng mga apostles sa pagsulat ng New Testament compilation, mula doon sa Book of Matthew hanggang sa pinakahuli, ginamit nila yung Koine Greek. Pag sinabing Koine Greek, yun yung common na pananalita. So kung paano tayo nag-uusap, for example, dito sa pagtagalog tayo, paano ba yung common na Tagalog? Ang common na Tagalog, ito ganito. Nag-i-insert ako ng Ilocano, nag-i-insert ng English, so may mga adlibs. So the way we commonly speak, yun yung karaniwan na ginamit ni Pablo sa ibang mga sinulat niya. Pero yung mga scholars na nag-aaral sa nature ng mga liham dito sa Biblia, particular sa New Testament, napansin nila na itong Book of Hebrews, matalinghaga siya. Parang ang sumulat nito parang poetic style, parang nagsusulat na Rizal, nagsusulat na Balagtas, Francisco Balagtas, parang ganon, medyo poetic yung style niya. Hindi siya gumagamit ng mga parang gumagamit siya ng mga matalinghaga na salita. So sa Tagalog sana mga kaibuturan ng puso, mga ganon, yung mga words na hindi natin ginagamit sa day-to-day life, mga poetic terms. So yun yung nangyari dito na kaya inargue nila na most likely hindi si Paul to. Pero kung pag-aaralan mo, Paul is an educated person. So actually, he is a very qualified to do that. Magaling si Pablo dito, yung educational background niya he is a Roman Greek and Roman educated si Paul. So may credit rin natin yan na pwede kay Pablo. Okay? So number 4, panghuli. Paul was chosen by God and recognized in the early church as the apostle to the Gentiles. And this epistle never mentioned the Gentiles. So yun yung nargue nila. Kung titingnan natin, he was set apart for a ministry na ang target niya ay mga Gentiles. Yung sinasabi na. So most likely, hindi niya kakausapin ang mga Hudyo. So, bakit naman ganon? Kung mapapansin natin si Pablo, when he does his ministry, actually, inuuna niya ang mga Hudyo. Pupunta siya sa mga synagogues and then when they reject him, pag reject nila si Pablo, and he will go to the Gentiles. We can see that pattern of ministry in Paul. He has a deep burden for his own people. So, ayan, sa Acts 9 verse 15, makikita rin natin dito na itong text dito.
But the Lord said to him, Go, for he is chosen vessel of mine to bear my name before the Gentiles, kings, and the children of Israel. Nakaugnay pa rin naman yung children of Israel. Pero ang priority niya, Gentiles. Ito yung priority na binigay ng Panginoon na ministry sa kanya. At secondary sa kanya yung children of Israel. So, pero hindi siya binabawalan ng Panginoon. So, kung mapapansin mo, ang timbang na. Matthew. From the book of Romans hanggang sa Philemon, that is given to the Gentiles, and he only wrote once for the people of the Israel. So, hindi rin matimbang itong argument ng mga scholars na ito. So, ito yung mga arguments na sumisigunda or uma-agree naman sa authorship ni Paul. So, yung pagbigay ko sa kanina ng mga against sa authorship sa kanya, pareho na. Binigay yung reason and at the same time, inargue ko. But dito, yung perspective naman na uma-argue in favor of Paul's authorship. So, may ilan rin dito. Actually, napakarami . 8 ata ito. So, arguments for the authorship of Paul. So, sabi dito, there is a typical Pauline salutation which is found in one of 2 forms in every one of the 13 epistles of Paul. In fact, it was Paul's token. May style si Paul na bumati. So, makikita mo sa mga sinulat niya. May pagbati si Paul at yung pagbati na niya yun, parang signature ni Pablo yun kung kwan. So, may ganun may mga signature ang bawat isa pag nagpe-preach. So, for example, I don't know kung si Pastora Imelda or kahit sino sa atin, may mga words, may style ka na hindi ka aware doon, pero aware ang hearer mo sa style na yon. So, titingnan natin. Dito sa Hebrews 13, punta tayo. Tingnan natin yung para maganda yung natin dito. Sa Hebrews 13, dahil hindi bumungad si Pablo, hindi siya bumati sa bungad, sa Hebrews 13 sa dulo. Pero mapapansin rin natin tong style ni Pablo na sa dulo ng kanyang sulat, pray for us. We are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably in every way. I particularly urge you to pray that I may be restored to you soon. So, ihambing natin dito sa Romans 16:24. Tingnan natin, talon tayo sa Romans sa dulo. Kasi yung bungad na pinapakilala niya yung sarili niya, wala . Hindi ganun yung style niya rito. Pero sa dulo, doon mo mapapansin. Sa verse 24, style ni Pablo. To him who is able to establish you in accordance with my gospel, the message I proclaim about Jesus in keeping the revelation for hidden laws, but now revealed, made known. Ano ba to? Mali ito. 16:24. Wala. Kinat nila yung 24. Some manuscripts include here, may the grace of our Lord Jesus Christ be with all of you. Amen. Itong style ni Paul na ito, the Book of Romans kasi, ibinura nila itong part na ito. Ina-argue ng NIV na wala sa original manuscript. But this is a common style of Paul. So, some manuscripts, itong greetings na ito, may the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Okay. So, talon ulit tayo sa 1 Corinthians 16:23. So, 1 Corinthians, halos lahat ng sa dulo ulit. Sa dulo. He always end his letters sa greetings na ito. So, itong signature na ito. The grace of the Lord Jesus Christ be with you. So, yan. Basta nag-end siya. Yan yung huling salutation niya. 2 Corinthians 13. 2 Corinthians 13 verse 14. The last verse. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Galatians. Tingnan natin ulit ang Galatians. 6:18. Sa last, may the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers and sisters. Amen. Ephesians
Punta tayo sa Ephesians chapter 6 verse 24, dulong verse ulit. Grace to all you who love our Lord Jesus Christ with an undying love. Makikita niyo itong bukang bibig ni Paul ni grace. He mastered this concept of grace, and he always end these letters with this concept of grace. Concept of grace. Okay? So, lahat na 'yon, lahat na ng sinulat niya. Balik tayo sa Hebrews. So, yun yung pagtutunan natin. Doon sa Hebrews 13 verse 18. So, sa dulo ng salutation. Pray for us. We are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably. I particularly urge you 18 to 25. 18 to 25. So sa panghuli niya, sa verse 25, grace be with you all. So the greetings about grace. So ayan, that is evidence number 1 na may pattern na nakikita tayo dito na sumusuporta sa consistency ni Paul dito. Pangalawa, the author of this book obviously had a Greek background by virtue of his use of Greek language, and he is also had a Jewish background by his understanding the Jewish religious custom. So, magaling siya, Griego siya, kasi yung way ng pagsusulat niya, kasi this was written not in the Hebrew word, but in the Greek language. So, ibig sabihin, talagang manunulat siya na Griego. Pero yung konsepto ng relihiyon ng Hudyo, master siya nito. He is a master of this. So who in the book of or the characters of the New Testament has this qualification? So sabihin na natin matalinghaga si Apollos, pero ano pang nalalaman natin sa kanya? So they argue Apollos pero walang ebidensya. But Paul, we have the second evidence. He is a Paul of Tarsus, di ba? He is Paul of Tarsus. He's Greek by lumaking Griego. Pero of course, he was raised as a Jew. So, ayan. Pangatlo. So, dito sa mga sinulat ni Peter, noong kasi mga Hudyo, sumulat si Peter sa mga Hudyo. So, may certain thing na binanggit si Peter. So, sabi dito, when Peter wrote to the Jewish believers, he seemed to indicate that Paul had written to them. May binanggit siya na nagpapahiwatig na si Pablo, may sinulat siya para sa mga Hudyo. Bakit yun? So, titingnan natin sa yung nabanggit dito. And remember, the Lord is waiting so that people have time to be saved. This is just as our beloved brother Paul wrote to you with the wisdom of God gave him. Speaking of these things in all of his letters. So may pahiwatig na he wrote to you. He wrote to you. Kasi yung sinusulatan ni Pablo, ni Pedro na mga Jewish, sinabi rin ni Paul na, sinabi niya rin na may sinulat si Paul na para sa kanila, the Jewish. So most likely, alam ni Peter ang tungkol sa aklat na ito. Okay? Pangapat, the person who wrote this book was obviously a man who was thoroughly trained in the scriptures with tremendous amount of revelation on the relationship of the old, who is a master of that in the New Testament, but Paul. So actually, when it comes to Old Testament, siya ang si Paul ang very confident to claim when it comes to the law, blameless. So he is perfect when it comes to the law, the rules of the Jews, the traditions, lahat ng what makes a Jew a Jew. So ayan, the 666 blocks of God, lahat sinusunod ni Pablo, lahat 'yon. So religiously. So he is a master of the tradition of the old system. And then at the same time, he is a champion of the new system of God. So yun yung he mastered that in the book of Romans. Ne-expound niya yan. Kaya diyan lumalabas yung mga doctrines natin ng the Roman road to salvation. The doctrine of justification, lahat yan.
He mastered it, the new covenant. Pero of course, he mastered both. So, yan. Nakikita natin dito na binanggit rin ni Paul yung sarili niya na he was a trained Pharisee. So, and at the same time, he has a direct connection with the Holy Spirit na receiving direct revelation from the Holy Spirit. So, ayan. So, he is a champion of the New Testament and champion of the Old Testament. Panlima, ang dami nito. So, actually, pag-aaralan natin ang Book of Hebrews, ang unang tutuldukan talaga natin magsisimula tayo sa authorship. Kasi hindi natin alam kung kausap natin dito So, most karamihan talaga, they start to pinpoint who the author is. So, this letter was written by one who had been in bonds. Kasi sa Hebrews 10:34, kung pupunta tayo sa Hebrews 10 verse 34, binanggit niya rito na you suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourself had been better lasting possession. So ayan, binabanggit niya rito na you suffered along with those in prison. Parang you have compassion on me, on my chains. Yung sabi niya dito parang ipinapahiwatig yung itong nagsusulat, pinapahiwatig niya na he was on chains or he is in prison. So sa New Testament, ang nabanggit naman diyan na nakakulong Peter, Paul, yung mga yan. So Paul is laging nasa kulungan. Laging nasa kulungan si Paul. So ayan, may pahiwatig ulit. Isang pahiwatig na kasunod dito. 6, punta tayo doon. This letter was written by one who was now cut off from the Jewish believers. So, ibig sabihin, he was, itinakwil siya ng Jewish community. So, Hebrews 13, 18 to 19. So, balik tayo sa chapter 13. Hebrews 13, verse 18 to 19. Sabi na, pray for us. We are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably in every way. I particularly urge you to pray so that I may be restored to you soon. So, he was separated from them, the Jewish believers. So, maybe a reason dito yung pagkakakulong niya or a mission that is addressed to the Gentiles. So, but he was separated from them. So, most likely yung imprisonment ito. 7. So, basahin nyo na lang ng gamayan yung kwan. Bibilisan natin dito. The author seems to have been close associate and traveling companion of Timothy. Hebrews 13 verse 23. Sa pagbati niya sa halos dulo, sabi, I want you to know that our brother Timothy has been released. If he arrives soon, I will come with him to see you. So this writer is close to Timothy. Alam naman natin na dikit-dikit tong dalawang ito, halos mag-ama ito spiritually. So and then they are always partners in ministry. So another hint supporting the Pauline authorship. And number 8, Paul always had a tremendous desire to see his brethren saved. So, makikita natin sa Romans 9:1-4 na he always argue and always desire and pray that the Jews will be saved. So, hindi mo matatawaran yung burden niya to minister to the Jews. So, hindi ka magtataka kung bakit ganun na lang yung burden niya na sawayin itong mga Hudyo na ito na they are on the brink of backsliding. Ito yung concept natin ng backsliding kasi tatalikuran talaga nila si Kristo. Babalik sila sa old system. Babalik sila sa mga religion nila. So, sasalalay na naman sila sa mga alay para sa kasalanan nila. So, ayan. Yun yung mangyayari sa kanila. The backsliding from the saving grace of the Lord Jesus Christ. Going back to following the system of the Jews. The religious tradition. Okay? So na-establish natin yan. Hindi lang natin sinasabi na si Paul ang author. There are reasons or evidences that would make us argue that this epistle was written by this apostle to the Gentile, si Paul. Okay?
Kanino naman sinulat ito? Kanino naman sinulat? From the title itself, mahihiwatigan na natin na these are for the Jews, the Hebrews, to the race predestined by God to be used in this world for the proclamation of the gospel. So they were predestined. So, huwag natin i-reject sila because actually our apostles are Jews and we are their descendants spiritually. So though majority tumagilid, but actually kung yung puno natin, puno ng pananampalataya natin ay mga apostol pa rin. Yun pa rin ang pundasyon natin. Okay? So the book of Hebrews was written to Hebrew Christian. Mga Kristiyano. They accepted it. Hindi ko alam kung kasama kaya, kasi unang preaching ni Paul doon sa book of Acts, thousands nang naliligtas doon So nag-boom ang ministry doon sa Jerusalem. So and ang problema kasi tinamaan sila ng matinding persecution. Actually, ang petsa ng pagkakasulat nitong book of Hebrews, kung tatalon tayo dito sa baba, itinuturo niya sa 62 to 64 AD. So, itong petsa na ito, malapit-lapit ito sa martyrdom ni Apostle James. James, the brother of Jesus. So, si James kasi, actually si James ang pastor doon sa Jerusalem Church. Kung makikita nyo sa Book of Acts, nung medyo may salungatan ng perspective doon sa theological standing ng ibang mga leaders, Peter wants yung mga Gentile to follow the practices of the Jews. Against si Paul doon, you don't need to become a Jew to become a follower of the Lord Jesus Christ. You can be a Gentile and live life in a holy manner. Hindi mo kailangang magpatuli, hindi mo kailangang pumunta taon-taon doon sa temple, hindi mo kailangang sundan yung mga ritual nila. Pagkatapos mong mag-alay ng anong klaseng hayop dyan, mga ritual, ilang beses silang mag-water cleansing, yung background ng ating water baptism. We only have one water baptism. Sa kanila, ang dami. Ilang beses yung water baptism nila. Bago sila pumasok, pagpasok nila sa tabernacle, may water cleansing na naman doon. So, ayun. Hindi nyo kailangan, nung may alitan, may misunderstanding or hindi alitan 'yon. May misunderstanding doon sa exposition ng paano ito? Kasi ang pinagtaka nila bakit natatanggap nila yung Holy Spirit? Gentile tong mga to. So napagmuni-muni nila na ang tao kapag tumanggap sa Panginoong Hesus, nagiging worthy siya na tumanggap ng Holy Spirit. So, maintindihan nyo rito na they are not a master of our faith during that time. Nangangapa sila because it's not an established faith. Our faith was established for 2,000 years. And marami pa rin sa mga pananampalataya natin ang hindi nagsasalubong ang iba. So, may naniniwala pa rin sa Unitarianism, meron na pa rin naniniwala sa Trinitarianism. So, ayan, ang dami pa rin. And then, 2,000 years na. So, nangangapa pa rin ang iba. So, ayan. May naniniwala na through works, you can be saved. Because there are scriptures na turo mismo ni Jesus Christ na kaya ang Roman Catholic, medyo may leaning sila na good works can save you. So, may basis rin naman sila. So ayan. And then sa atin, we scrutinize the scripture and nakita natin the exposition of Paul confirmed by other apostles na no, it's by faith. It's by grace through faith that we are saved. So, maniniwala lang tayo, tanggapin lang natin ito, and then we are saved. So
Yun yung perspective natin. But mapapansin natin na when noong may theological perspective differences itong ibang mga apostol, doon sa Church of Jerusalem nagpatawag sila ng meeting, council. Ang tawag nila, Council of Jerusalem. So pumunta lahat yung mga apostol doon at mapapansin ninyo it was James siya yung nagdadala ng meeting. So siya yung chairman, yung nagdadala ng daloy ng meeting because he is the pastor of the Jerusalem church. At sabi nila dito sa itong year na ito, 62 to 64, dikit daw ito na yung martyrdom ni James. So imagine na they were persecuted. Direkta na na-persecute sila and their pastor was executed. They killed their pastor. So hindi na sila makanegosyo, ang dami nilang pinagdadaanan, they were on hiding. Kaliwat kanan ng persecution, dahil Hudyo sila, tinitira sila ng mga Romans, and then at the same time, yung mga Hudyo na hindi Kristiyano, tinitira rin din sila. So kaliwat kanan, sala sa init, sala sa lamig. Kaliwat kanan yung persecution nila, and they were on a brink of, buti pa noong hindi pa tayo Kristiyano. At least kung pine-persecute man tayo, kung may persecute lang ta sa atin, mga Romano. Pero ngayon, persecute tayo ng mga kamag-anak natin at the same time persecute ng Roman. So they are thinking of going back to the original faith. So ayan. So the book of Hebrews was written to them in that context. Mag-isip-isip kayo. Yun yung sinasabi ni Pablo, mag-isip-isip kayo ng isa, dalawa, tatlo. So yun yung sinasabi ng Hebrews. Bakit pa kayo atras when you have a better one? Kaya yung title ng book natin na ito, yung natin, The Book of Better Things. Pambihira, sabi ni Paul sana eh. Pwede ba nating sabihin mas maganda ang sabihin natin na lang natin ganito. Kung naiintindihan mo, parang binigyan ka ng iPhone 17 Max Pro. Binigyan ka ng iPhone 17 Max Pro. Pero pambihira naman tong cellphone na ito, ang bigat-bigat. Tapos, pag ginagamit mo, ang init-init. Tapos, pinag-iisipan mong i-swap siya ng i-swap siya ng Realme. So parang gano'n, Realme. Sinasabi ni Paul, pambihira, alam mo ba ang ginagawa mo? Paupaurong ka eh. Alam mo ba kung magkano yung hawak-hawak mo? Alam mo ba na ano ba? 1,250. So, yun yung presyo niya sa US. 50, 60, 56, mga 70, 80, mga around 80,000. Alam mo ba yung ginagawa? Parang ganon. So, you already have a superior in everything compared to what we have formerly in the Jewish religion. Ba't kayo maatras dyan? So parang ganon yung context nito. So most likely sinulat ito dahil distressed siguro sila dahil sa dami ng persecution, namatay yung so naniniwala ako rin na maybe nung sinulat ni Pablo ito, ang sinusulatan niya the church in Jerusalem. Yun lang, umikot itong sulat. Naging general na epistle to all believers in the entire empire. So, ganun siguro. So, ang paniniwala ko, ang unang sinulatan dito, the Church of Jerusalem. So, kasi sila ang Jewish Jewish church. So, yun. Nasulat ito bago ang destruction ng 62 to 64 kasi ang destruction of the temple in Jerusalem is AD 70. So kasi walang nababanggit tong author na Parang yung the way siya na magsalita
parang ongoing pa rin. Ongoing pa rin yung mga pag-aalay nila. So, ongoing pa rin yung tradition ng Jew. So, hindi, kasi after 70 AD, hanggang ngayon, hindi na na-restore yan. Nag-modify ang mga Hudyo ng way nila na hindi na sila nag-aalay. But I don't know, malapit na ata nilang ibangon muli yung susunod na temple, and may nagsasabi na they are breeding heifers for that what. Kasi yung heifer, gagamitin yon sa pag-aalay ng sin offering ng high priest para magawa niya yung trabaho. Ewan ko kung sino yung high priest na ilalagay nila later. And then, para magampanan niya yung trabaho. It will kill him pag hindi niya maayos-ayos yung trabaho niya. Now, bakit sinulat ito? So, bakit sinulat? Sinulat ito para tulungan ang mga Hudyong Kristiyano na mag-transition. So, kasi nasanay sila sa mindset nung old religion nila. So, sa atin siguro, sino sa inyo ang galing sa Catholic tradition na lahat ng worship mo, way of worship mo, Catholicism lahat. And then bigla kang na-born again. And lumipat ka ng church. And then, pagpasok mo doon, wala na, culture shock ka na. Bakit hindi sila holy? Bakit hindi sila holy? Bakit ang iingay nila? Na-culture shock ka na. Ibang system. Ibang system. So, in-explain ni Paul dito, kaya sabi ng maraming scholar, even our author dito, pwede raw na ito yung pinakahuling attempt ng Panginoon na isali ang mga Hudyo sa dumadaloy or tumatakbo na transition sa work of God. So, yeah. Continuity. I always say na the Old Testament and the New Testament is continuity. Kaya nga, sabi ko, against ako sa tawag na Old Testament and New Testament. Si Paul kasi ang nag-craft ng term na yan. Kasi there are I think 7 covenants in the Bible, from the Edenic covenant, Adamic covenant, and then papasok doon sa Noahic covenant, and then after Noah, Abrahamic covenant, and then Mosaic covenant, and then Davidic covenant, covenant with David. And then ito, kay Jesus covenant. So, there are 7. So actually, those are continuity na habang hinihahanda ng Panginoon yung pinakahuli na yun yung final, tuloy-tuloy yun. So actually, inside the old covenants, there are so many covenants. So yung tinatawag nating Old Testament, ang nasa isip natin yung Mosaic covenant yan, yung Moses covenant. But actually, yung Davidic covenant and yung Jesus covenant, medyo similar yan. Kaya nga may, kung Baptist at Pentecostal sana, in the Old Testament, may Baptist and Pentecostal na rin. In the Old Testament, may born again at may Catholicism na rin. Yan yung parang sana. Kasi the old system, yung natural na religious system nila, which is ibinigay rin ng Panginoon sa kanila, yun rin ang pattern na kinikerry ngayon ng Roman Catholicism sa panahon natin. Yung pattern ng worship ni David, parang born again. So very, very charismatic. Very charismatic in a way. So, ayan. So, naniniwala ako na even in the Old Testament, there are people just like us who think just like us. And they treat things, they interpret things differently. And one example dyan is si David. So, ayan. Kaya medyo, isipin kasi, who are we to criticize Paul for coining the term Old Testament? Old niya naman. Pero, sabi ko nga, ito, consistent kasi yan. Parang nagsimula sa garden dahil hindi nagwo-work, nagbibigay ang Panginoon ng bago, hindi nag-work yung
Edenic, nagbigay siya ng Adamic, sumablay pa rin yung covenant kay Adam, ibinigay niya yung covenant kay Noah. And then hindi pa rin nag-work yung covenant kay Noah, ibinigay niya yung covenant kay Abraham. Hindi pa rin yung covenant ni Abraham hindi na ituloy ng mga anak niya or nawala. Binigay niya yung Mosaic covenant it's a way of God dealing with people. The Davidic covenant ito Yeshua covenant. So makikita natin it's not about the covenants Ma-appreciate mo dito the heart of the one giving covenants. So even us, who are we? We were never part of the dialogue. It's God in the line of the Jews. But He gave us His Spirit. He accepted us in that covenant. So, sabi ka ni Paul, in explanation of Paul, napakaswerte ninyo kasi sumawa itong mga Hudyo. Tinigpas sila, tinanggal sila, and then kayo yung pinalit. So, parang ganon. But Paul is very passionate dito. Darating ang panahon na maibabalik rin ang mga Hudyo. And he passionately prays for that. So, ayan. The old system or ang dating system, yung kinagisnan nila at itong panibago na sistema. God's attempt na i-shift sila. Siyempre, lumaki kang ito lahat ng religion mo. Maswerte lang tayo kasi ilang generation na tayo So, pero the first generation, they have a struggle in shifting talaga. Kasi mindset na yan mula bata sila, yan na yung mindset na nasa kanila. But napakaswerte natin na may mga minister after minister who discipled us in the new perspective. At nasa atin itong perspective ng the New Testament perspective. Okay? So, the last attempt of God, sinasabi ng author natin, na i-transition sila from Judaism to Christianity. Napapansin niyo ba na may mga movements ngayon na pabaliktad? Gusto nilang i-transition ang Christianity pabalik sa Judaism. They worship and para silang Hudyo kung mag-worship. They sing Jewish songs. Hindi naman masama. Pero parang umaatras tayo, parang ganun ba? Yung the use shofar, and then yung mga festival ng Jews, ginagawa na rin nila. So, parang yung naisip nyo ba, nagaling na tayo dyan? I-transition tayo ng Panginoon dyan. Ang hinahanap ng Panginoon is that worship in spirit and in truth. It's the condition of the heart, how you open your heart before the Lord. It's not the form. Kaso parang kung ganun sila mag-worship, parang ang nangyayari parang mas superior ang dating. Because brand of Judaism. But masyado naman siguro akong judgmental doon. Baka hindi ko lang naiintindihan. But in my perspective, parang paurong. So ang ako kasi and the convergence team ng TGMI, we preach about this worshiping in spirit and in truth. How can we open our hearts before the Lord? It's not about the form, but it's about the heart. So yun yung message kasi namin. So I don't know kung paano maabot ng dialogue na ito na ginagawa namin na hindi ko lang alam kung aabot sa kasi in the culture of Ifugao, may mga religious group na they use the Ifugao system with worship. Pero iniisip ko rin, ang argument kasi ni Pastor Ed Lapis is culture redemption. Pero iniisip ko rin, bakit mo pa babalikan?
Kasi parang magre-reintroduce ka ulit ng bago. Ito na ang kultura ng generation ngayon eh. So parang hindi rin ako against sa culture redemption, but at the same time, mas madami kang tatrabahuin dyan. So, ayun. So parang i-fix na lang natin yung kultura sa ngayon and we fix it's the condition of the heart. How you face God. So, yung una, to help the Hebrew believers make a transition from Judaism to Christianity. And then yung pangalawa is to warn believers regarding apostasy. Now, ano itong apostasy? Apostasy. So, it's a Greek term na sa Ilocano kasi ang pinakamalapit nito, panaglikod. This is the real concept of backsliding. Iba yung pag backsliding kasi, talagang you turn your back from the Savior. Yun yung concept ng backsliding. Sa church kasi ngayon, pag hindi lang nagsisimba or nagminor siya sa activity sa church, tinatawag na nating backslide minsan eh. Baka tinamad lang, baka nanlamig lang, but hindi mo rin ma-judge na nandun pa rin yung genuine faith niya sa the Lord. Ang concept ng apostasy kasi dito, talagang panaglikod, kung natin Ilocano. They turn their back to the Messiah. They turn their back to the Savior. Talagang from Christ to Antichrist, from pro-Christ to Antichrist. Yan yung ibig sabihin ng apostasy. Dito sa Pilipinas, parang wala pa kong na-encounter na nakausap na naging ganito. Na naging apostasis. May kaibigan na ako na classmate ko na atheist ko, no? Pero pag nagsasalita naman, nakikita mo naman yung line of thought niya na he still believe in someone up there. Na may Diyos rin naman na sinasabi. So, iba kasi yung Western culture na nagiging atheist sila na talagang hindi lang sila humihinto sa paniniwala, they start attacking the faith. So, daming Bart Ehrman is one. I read this book. From defender of the faith to attacker of the faith. I-discredit niya yung Bible. Ang galing nito. Pag binasa mo, makukumbinsi ka. Makukumbinsi ka na peke lahat yung nasa Biblia. Ang galing nito. So, kung laro lang ng isip, na-appreciate ko yung takbo ng isip. I don't know sa inyo kung sinong nanood ng Angels and Demons, yung naging controversial noon na si Jesus Christ may asawa. May movie na ganun noon na minatak ng Catholicism. So, si Dan Brown yung author, napakagaling ng taong si Dan Brown. Si Da Vinci ba? Da Vinci Code, Pastora. Da Vinci Code. So, ako, kasi ang ginawa niya, pinag-merge niya yung kathang isip sa kaibang literature. Sa akin, hindi ako natitreat sa na-appreciate ko yung galing niyang mag-isip. Pero sa akin kasi, alam kong paniniwala ko, established na ako, hindi nila ako masishake. Magaling kang tumakbo yung kasi ang faith ko, hindi laro ng isip, it's personal. I know personally who the Lord. I experience Him day after day. So hindi, yung iba kasi nasa isip lang yung faith eh. It's a personal relationship na, for example, Pastora Imelda. How can I say na Pastora Imelda is not real? I have fellowship day after day. So pag yung mga Christians na nandito pa lang, theology pa lang yung or memorize verses, hindi nila na-experience ng intimately ang Panginoon. Masishake mo yung faith ng mga yan. But how can you deny someone na ito yung wina-warn ni Kwan eh. Actually, yan yung warn ni Paul dito sa mga nasa Hebrews. After you experience those, you know those,
And then, tatalikod pa rin kayo. Ano yan? Sabi ni Paul. So, parang sa akin, napakahirap nila akong ma-shake. Kasi, you have a personal relationship with the Lord. So, and then, yun, rooted ka na rin sa pananampalataya. Pero, si Dan Brown, ang galing niya. Hindi ko pa nabasa yung mga books niya, pero na-appreciate ko na yung movie. Pero sabi nila, pag binasa mo raw yung book, mas ma-appreciate mo raw doon kasi mas creative yung ginawa niya sa kwan. And ito, si Bart Ehrman is one of the scholars na from defender of the faith to attacker of the faith. Kumbira, talagang nag-apostasy itong taong to. So, nakakalungkot. But of course, na-appreciate ko yung na-appreciate ko yung talas ng isip niya. But of course, he is a soul. Christ died for him. So up to now, I am praying na, Lord, do something na bumalik siya sa pananampalataya. Buhay pa naman. May mag-asa pa. So parang ganun. I always pray for him. Pastor. Po, Pastora. Kasano nga ni Kiboloy? We pray. Kasi even the Lord Jesus Christ died for him. I hope na mahimasmasan siya sa kasibangan niya. Oo nga eh. Hindi, actually, I minimeditate ko yung sana bago huli yung trial niya ngayon is a way to come back. Parang comeback niya ito sa Panginoon. Itong napakagulo na buhay niya ngayon. That's why prayer na sana in the near future yung maging mahimasmasan nga. Totoo yung sinabi. The word is mahimasmasan. Parang na-deceive siya talaga. Kasi kung theological confrontation or debate with him, hindi ko masasabi na matatalo mo siya sa explanation because actually, Kibuloy is a debater. Actually, yan yung bumabangga. Dating Pentecostal yan. Dating ang kinakalaban ng mga yan, Catholicism, Iglesia ni Cristo. Galing daw siya sa AG, Pastor. Opo, malalim ang pananampalataya nito. Pero ewan ko kung anong nangyari sa kanya. But we pray na, I hope so, na God will give a chance. Nakakalungkot na naging sentro yung sarili niya eh. Hindi niya pinupoint ang Panginoon, inagaw niya yung eksena eh. But ayan, ganon yung, buti itong mga Hudyo na ito, hindi naman sila ganon. Iba yung mga kinakalaban ni Paul sa ibang books dyan na itong mga Judaizers. Pero sa kanila lang, parang gusto na nilang bumalik sa old system. But the meaning of that is turning your back from the Messiah. So yun yung winawar ni Paul dito. So ayan, and the way Paul presented na yung illustration ko. Bakit Apple na yung cellphone mo, iPhone 17 Pro Max, the latest. Bakit mo ipapalit ng Realme? So parang ganun sana. So hindi not to bring down yung mga naka-Realme ang cellphone. Pero ang pinagyayabang kasi ng iPhone the camera, the technology, the AI, lahat naman. Pero natatapatan naman ng Android yan. Pero that's just my way of comparing the two. So sabihin na natin wag Realme. Parang iPhone and Nokia. Face out yung Nokia eh. So parang gano'n. So, and present ni Paul yung bakit we argue with this title na ginamit ni Bill Seidler. Bakit better things? Kasi ikinompare ni Paul na in the last days, pag mangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayong mga araw na ito sa pamamagitan ng anak niya. So, ayan,
Christ is greater than the prophets. Itong mga angels kasi, commonly, pag binabasa natin ang Bible, ang understanding natin is it is the Lord. It is the Lord God who gave the covenant to Israel. But actually, pag makikita natin in the book of Acts na ang mediation pala, may mediator sa pagbibigay ng covenant na to at ang mga angels ang nasa pagitan ng Diyos at ng ang Diyos at ng si Moses noon. So, mga angels ang nagbigay sa kanya yung covenant. So, yun, makikita mo sa book of Acts yung detail nun. And even Moses, Moses is great. But Moses is a servant of the house. Jesus is the son of the house. So parang gano'n, Joshua, Aaron, kinumpir niya itong mga to, Abraham, the law. So the system, the law is the system of the covenant na binigay ng Panginoon kay Moses. How they run their religion. That's their identity as a Jew. So yung kultura nila, lahat yun. Lahat yun yung tinatawag natin na the law. Kasi umiikot sa kanila yung batas na yung sistema nila ginawang batas nila Moses, system of the law. So yun. Even the covenant, it is seen as better than the old one. So better revelation, better hope, better priesthood, better covenant, better promise, better blood, better sacrifice, better possession, better country. So I think dito in the desire of the writer, in the desire of Paul to highlight the things that this new covenant has, or the better things na meron siya, dinadown niya itong isa. Kailangan niyang gawin yung style na yon. But yung pag-i-study ko rin ng scripture, kasi siyempre methodology niya yon, kailangan niyang i-highlight yung isa para may masmasan itong mga reader niya na oo nga, ba't ba natin bibitawan ito? Pero pag babasahin mo yung old from Genesis hanggang sa Matthew, New Testament, nakikita mo na it's a continuity. Actually, lahat ng ito sinasabi na ng Panginoon. Temporary lahat yung temporary lahat yung Edenic, Adamic, temporary lahat yon. Ang ini-aim ng Panginoon ay ito. So it is a promise in the Old Testament and fulfillment in the New Testament. So continuity ito. Continuity. So pag-urayan, dahito pa lang tus usar rin da idi nga sistema. But in the mind ni Jesus Christ, this is what they are talking about in the Old Testament. So yun yung what. But in the context of the book of Hebrews, kailangan niyang i-highlight tong isa na mas angat kaysa sa isa para ma-appreciate nila kung ano yung tatalikuran nila kasi they are on the brink of apostasy. Okay, what are the unique features of the book of Hebrews? Ito, in-highlight niya rito. Actually, I preach some things about this noong last Sunday. The book of Hebrews give us a complete look at Christ. If you want to study Christology, sino si Christ? In-expound talaga ni Paul dito yung Christology natin, the study about Christ. Sa Hebrews mo makukuha ang maraming explanation regarding Christ. Christ is our high priest. Christ as our high priest is both merciful and faithful. So, kumpara mo ba naman sa high priest doon sa Jerusalem? Ang babagsik nila, pinapahanting nila itong mga to. Pinapako nila si Jesus Christ, ang babagsik ng mga high priest So, ayan. Makaka-relate sila siguro dito. Merciful and faithful. So, Christ as our high priest is to be the focus of our thoughts. So, siya sana ang pagtuunan natin. He has gone into the heaven for us. So, anong ibig sabihin nun? In the preaching na I shared last Sunday is that actually the tabernacle on earth is just a picture of the real tabernacle. So, kaya sinasabi ni God nung pinapagawa niya kay Moses, tingnan mo, kunin mo talaga yung sukat. Kasi hindi lang imaginary yan. That is a picture of the tabernacle, real tabernacle in heaven. So actually, yun yung kung nasaan si Jesus Christ ngayon.
when he does his ministry as high priest, he is in the real tabernacle. So he is real interceding for us. So yan. Christ as our high priest, hindi na niya kailangan ng heifer, yung bull, to offer for himself because he is sinless. So he is eternal. He has an eternal priesthood under the order of Melchizedek. So forerunner, greater than Abraham, higher than the heavens, no weakness. So he sits at the right hand of the Father. He intercedes for us. He is our sacrifice. So he does not need sacrifices. It is finished, sabi niya. So he just continue in his interceding ministry. Nandun siya sa loob na hindi na siya kailangan ng alay because it is finished. Tapos yung alay once and for all. So continues siya sa interceding part para sa atin. So yan. And the author and finisher of our faith. Grabe, ang haba ng Hebrews kung kwan. Kaya sa Bible School, isang sem ito eh. So, ano pa? Nagbigay siya, in-explain niya, what does it mean to believe? What does it mean to have faith? Paano man nabubuhay ang isang may pananampalataya? Dinefine niya ang faith. Faith is the evidence of things hoped for. Na-explain ko lagi, yung pag nagtuturo ko ng Hebrews doon dito sa Banting, sa Bible School, na-explain ko lagi. Alam niyo ba, how do we define faith? Sabi ko, look around. Sabi ko, this is, what you see around is faith. Bakit naman, Pastor? Sabi nila. Itong mga bagay na ito, wala ang mga ito noon. Walang building, walang lahat, upuan, wala lahat. But the Lord put something in the heart of our leaders. And they believe, they see those things. Faith is the evidence of things hoped for. And then, lahat ng nakikita nyo, faith, dati yan. But now, it came to pass. So, actually, si Pastor Benny, nung sinabi niya, actually, pinadrawing niya sa pamangkin niya na architect yung plano dito sa Banting. And then, display niya sa wall. Doon sa nirerentahan nilang bahay doon sa Poblacion West. Yung mga inaasahan niyang kasama niya, naririnig niya. Pambihira, sinasabi nila. Wala nga tayong pambili ng ulam, tapos magpa-project pa tayo ng mga ganyan. So, parang sa kanya, parang makakras yung puso mo, yung inaasahan mong mga kasama mo sa faith na yun. Hindi nila nakikita yung nakikita mo. But, yung pinakita ng Panginoon sa kanila, it manifested. So, ano yung mga pinapakita ng Panginoon sa inyo? So yan. Faith is the evidence of things unseen. Sa amin sa MCWC, we are seeing a tall building out there. But it is faith. Evidence of things unseen. So, paano mamumuhay? Yung example niya rito, the faith of God, the faith of Abel, the Enoch, Noah, Abraham, Sarah. They live their life na hindi man, wala man yung they continue. It's like they are journeying. So, ayan, kasi sa kanila, asaan na yung mga pangako ng Panginoon? Bakit ganito, nape-persecute tayo? Bakit ganyan? Ang nakikita nila, yung mga sagabal sa faith nila, yung mga persecutions nila. Hindi nila nakikita yung promise of God that darating ang panahon na all of those will manifest. It's like Sarah. It took 25 years. But dumating yung panahon na humahawak si Lola Sarah ng isang sanggol na sa kanya. So parang ganon. Abraham, sinabi na ng Panginoon na sindami ng bituin ng magiging mga anak mo. So, but they look on the far. So, yun. Pero binigay niya tong example na ito. Ano yung mga faith natin? So, ayan, minsan yung dapat malinaw-linaw yung paningin natin sa pinapakita ng Panginoon. So, nagbigay siya ng example ng mga ito. Ang ganda nito. Kasi actually, positive. Pero pag pupunta ka sa dulo, hindi na The faith of those who were persecuted
Sa kanilang pananampalataya, they were sold into, nahati, nilagari sila, pinatay sila, but they kept on the faith. O hindi man nila nakita, pero darating ang panahon na the Lord will vindicate them. So, yun yung kwan. So, ang sinasabi ni Paul dito, faith goes beyond even itong mga negative things na nangyayari. So, what can separate us from the love of Christ? Yun yung sinasabi. Shall persecution? Pag meron ka nung pananampalataya na yun, you don't allow those things to separate you from God. So, two-way yun pag pag-aaralan mo yung verse na yun. Sa Panginoon, no one can separate you from Him. Basta tumututok ka lang sa Kanya. Pero sa atin, we can separate ourselves from God. You have the free will. You have the free will. So, it's your choice. So, parang ganon. And but Paul is warning these people, mag-isip-isip muna kayo. Mag-isip-isip muna kayo sa gagawin ninyo. So, yan. So, I hope na itong mga sinulatan niya sa Book of Hebrews, I hope they held on to the faith. I hope hindi sila nag-backslide. They went to apostasy. I hope hindi sila bumalik. Kasi kung 62 AD to, 64, parang 5 years lang, nasira na yung temple kasi pumunta yung Jerusalem. So, ayan. But this is a very nice book, very rich. Pag ma-master mo ito, mapag-aralan mo lahat yung sinasabi niya, you will have a deep understanding of the old system, the system of Moses, and the system of Christ in the New Testament. So this is the book of Hebrews. Hindi natin magagamay lahat, but this is an overview of it. So, ayan. Yan yung lesson natin ngayong gabi. And you can continue researching, reading it, read in different language, different version, and have a grasp of the thoughts of the author nung kinakausap niya itong mga believers on a brink of backsliding or deserting the faith. So yan, may question kayo or sharing regarding sa faith ninyo, na-shake ba kayo? Dumating ba, may mga panahon ba na na-shake kayo? Sa akin, kahit may mga shakening sa pananampalataya ko, hindi pumasok sa isip ko yung kalikuran ng Panginoon. Siguro nang lalamig. Lalamig sa gawain. Tinatamad magsimba. Mga ganon noon. Hindi na nagsisimba. But deep inside, you have a deep connection with God. So minsan hindi ko na-imagine itong concept of backsliding or the apostasy. But yan yung winawarn ni Pablo dito sa kanila because tatalikuran na nila ang Messiah. So, do not exchange iPhone Pro Max 17 iPhone 17 Pro Max with Nokia 3210. Okay. Pastor. Apa, Pastora. Yung kasi dito, meron dito sa atin ngayon na adangay DJ Quada, DJ Bagam nga, they're trying to take all those yung mga ito, yung shofar, yung mga tradition na ginagawa ng mga Jewish noon ay ini-integrate nila sa worship, sa mga services. Ganon. So, paano ba yun, Pastor? Sa akin naman, hindi naman masama. Kasi we can make our worship rich. Okay. Kasi we can even integrate the gongs, mga ganon. Pero, it's not, hindi naman ako naniniwala na they are going back to the old religion, but I think they are just attempting to get the good things from Jerusalem. Aling sila sa Jerusalem and in the worship. So hindi naman ako nag-judgmental na paurong sila. Kasi actually they talk about Jesus. Yun lang, nagiging audio talaga sila.
Oh. termino na lang ginagamit. At saka yung pinaprefer nila yung yung ano ba yun, yung Passover. Mm. Is it really important na we will do the Passover? Maganda siguro na Pastora. Maganda siguro na illustration mo, but the focus is always Christ. Okay. It's not the sheep. You explain. Parang yung ginawa ko nung Sunday na it's not talking about the sheep. It's talking about the one symbolized by the sheep. So magandang ipaintindi yon sa mga tao saan nanggaling yung faith natin. But kasi mas lumalalim kasi talaga ang mga tao pag nabibigyan mo ng background. Yeah. So, one time, Pastor, nagturo ako ng yung about yung Kippur. Apo. Yung Kippur, ito yung time na the day of fast. Fast nga itikwa. Yung relevance ba ng the relevance of that Yom Kippur to our present worship. Parang ganun. Opo. And I want to find that nga kahit kung nga i-review for my personal kasi nung first na na-preach ko yun kasi naintindihan ko din yung mga yung mga ginagawa ng mga yung Old Testament worship sa yung relevance of what Jesus has done for us. Nakatago talaga lahat yung yung sinasabi kong napakaganda yung relevance ba ng yung ginawa ni Jesus. Jesus himself is there. Yung sa time ng na nagturo sa atin, he was the scapegoat, di ba? And then yun, and I want to find that yung ko noon kasi ang ganda nung na-preach ko yun. I have seen how ako natuto doon. Ako ang natuto yung relevance ng worship noon sa ngayon. Sa akin kasi in that area, in that particular area, yung prayer and yung fasting din na natatouch doon. Lahat ng sa paniniwala ko, lahat ng ginagawa nila doon sa Old Testament, sa practices nila. Kasi sinabi ni Jesus Christ yung mga nasusulat doon is talking about me. Sinabi ni Jesus. Yun lang, hanapin natin yun kasi you cannot explain. Christ is very rich. Yes. And you cannot understand Him kasi nakatago lahat doon yung ibig sabihin sino siya. So, if we dig in doon and point out to Christ, kasi shadow lang yung mga yon. Sabi ko nga, na pag mas naiintindihan natin ang Old Testament, mas na-appreciate natin ni Jesus Christ. And that is what the author of Hebrews did. Yeah. Only yun yung ginawa niya. He went to the Old Testament and point out to Christ. So, and maraming lagi kong ginagawa yun. Yung tawag natin dyan sa pastora sa preaching na yan is typology. Yep. Look for things in the Old Testament and then there are equivalents in Christ kasi. Pero gustong-gusto ko yung style mo, pastor, yung ganun, yung na-explain mo ba yung mga relevance so that we can see the hantay lang agbabasa the book of the Old Testament kasi there talagang konektado lahat dito. At ang ganda ng how you explain it. Theologian ka talaga, pastor. Niya pa nagsurong very, very understanding. Oo, pastor, promise. God, praise God. Hindi po. Yeah, that's grace of God na. Actually, I always desire na yung nagagawa ko sa church. But ang struggle, how would you explain that to a kid? Ayun yung challenge na paano pa madala. Kasi kung kaya ma-explain sa bata, madali na lang. So, but ayun, we study more. I encourage you all na we go back to the Old Testament. Intindihin natin yung mga itinago ng Panginoon doon. Amen. Jesus Christ na Kayo nung teaching mo nung Sunday, pastor, nung teaching mo nung Sunday, yung atonement ba, naalala ko tuloy yung Kippur. Opo. The Day of Atonement, naalala ko, ang ganda, mas lalo kong
na-appreciate yung ganun na ano. So, that's it, Pastor. Praise God. Yeah. Yung Day of Atonement kasi is common yun na yung ginagamit natin sa That's right. And na-attract ako sa another perspective. Yeah. Yung concept ng kasi galing ako sa Hebrews, dinidiscuss ko dito. From the question na if it is finished, why still go to the so yun pala tapos yung offering niya. He is inviting us now to come boldly into His presence. Yeah. Kasi hindi ka makakapasok dahil delikado . Tama. So, ngayon nag-aalay siya. Maganda yun. Napakaganda yung pagkaliwanag. Very nice. And that's it. Yung lumalalim yung understanding mo sa Old Testament scripture. Ang ganda. Behind everything, andyan yung secret knowledge na gusto ng Panginoon na pag-aralan natin. So, thank you, Pastor, sa mga ganyan. Sa mga teaching. Yeah. So that is our lesson for this evening, and it's already halos gumit na tayo, and we have verse for tomorrow. So maraming salamat sa oras ninyo and sacrifices ninyo to learn more about God, and may He use these learnings, understandings na para pagpaliwanag nyo sa iba. So hiniling ko for Imelda to close us in prayer. Yeah. Let's pray. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. We thank you, Holy Spirit, for opening our understanding in the book of Hebrews. Lord, we have learned more of you on this subject. And Father, we continue to speak to us in what we have Aya Apo Dios na aramidam kada kami. Lord, agyaman kami Apo Dios itiya. Adal iti dito nga rabii kasamit itiya na isuro kada kami, Lord. Thank you for that wisdom, Father, that you have imparted so that we can able to see in a greater perspective how and what you have done for us through this lesson Apo iti Hebrews. Thank you, Lord. Agiyaman kami Apo Dios iti balay iti Lord pa iti dito panaginanami iti dito nga rabii. Agiyaman kami iti panangi restore mo iti pigsami. Tapnon intun bigat manin pagyatam nga bumangon kami ket agtrabaho kami manin bayan ka iti pagayatam. Lord, i-bless mo tunggal maysa. Thank you for the good night's sleep that sustain da kami Apo Dios itipig sa amin gana pa intun bigat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. In this all we pray in Jesus' name. Amen. Good night, everyone. Good night. God bless.